Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Patuloy nating minomonitor si Bagyong Basyang na patuloy na lumalapit sa kalupaan at ngayon ay nag-intensify pa ito bilang tropical storm at inaasahang mas lalakas pa bago mag-landfall. Alamin natin ang malaking pagbabago sa track nito at intensity. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Si Bagyong Basyang ay mabilis na lumalakas habang patuloy na kumikilos pakanluran timog kanluran. Ngayong umaga, ang sentro ng Tropical Storm Basyang ay may layo na lamang na 495 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa kanyang kasalukuyan lakas, taglay nito ang maximum sustained winds na 70 kilometers per hour, may pagbugso nga abot sa 85 kilometers per hour at may central pressure na 1,000 hectopascals. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour at patuloy nitong hinihila ang masamang panahon papalapit sa silangang bahagi ng bansa. Sa lawak ng sirkulasyon nito, ang malalakas hanggang malabagyong hangin ay umaabot na hanggang 350 kilometers mula sa sentro, dahilan upang maramdaman ang epekto nito kahit malayo ka pa sa mata ng bagyo. Sa kasalukuyan, nanatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Mindanao, particular sa Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bukas Grande Islands, pati na ang Surigao del Sur, ang pinakailagang bahagi ng Davao Oriental, Agusan del Norte at ang hilaga at silangang bahagi ng Agusan del Sur. Saklaw din nito ang timog silangang bahagi ng Misamis Oriental at ang hilagang silangang bahagi ng Bukidnon. Sa signal number 2, posibleng maranasan ang gale force wind sa loob ng susunod na 24 oras na may lakas na 62 hanggang 88 kilometers per hour na maaaring magdulot ng minor hanggang moderate na pinsala sa mga kabahayan, puno at iba pang infrastruktura. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mas malawak na bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Visayas, saklaw na apektadong lugar ang gitna at katimugang bahagi ng Eastern Samar, ang katimugang bahagi ng Samar, pati ang mga lalawigan ng Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras at Iloilo. Kasama rin dito ang silangang bahagi ng Capiz at ang timog silangang bahagi ng Antique. Sa Mindanao, kabilang sa mga lugar na apektado ang Dinagat Islands, ang natitirang bahagi ng Surigao del Norte, ang hilagang bahagi ng Davao Oriental, pati ang hilaga at gitnang bahagi ng Davao de Oro at Davao del Norte. Saklaw rin ito ang natitirang bahagi ng Agusan del Sur, Camiguin at ang natitirang bahagi ng Misamis Oriental. Kasama rin ang hilaga at silangang bahagi ng Bukidnon, ang silangang bahagi ng Lanao del Norte, ang hilagang silangang bahagi ng Lanao del Sur, hilaga at gitnang bahagi ng Misamis Occidental, at silangang bahagi ng Zamboanga del Norte. Sa mga lugar na ito, inaasahan ng malalakas na hangin na may bilis na 39 hanggang 61 kilometers per hour sa loob ng 36 hours na may minimal hanggang minor na banta sa buhay at ari-arian lalo na sa mga baybaying lugar at kabundukan. Ayon naman sa latest heavy rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa, ngayong araw makakaranas ng matinding buhos ng ulan na aabot sa 100 hanggang 200 mm sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, gayon din sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Misamis Oriental, Davao de Oro at sa may Davao Oriental. Sa ganitong dami ng ulan, mabilis na tataas ang antas ng mga ilog, posibleng magkaroon ng bigla ang pagbaha at lalong magiging delikado ang mga landslide prone na lugar, lalo na sa mga kabundukan. Samantala, inaasahan naman ang 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan sa Southern Leyte, Eastern Samar, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at sa may Davao del Norte. Bukas araw ng Friday, February 6, habang lumalawak ang impluwensya ng bagyo, lilipat at lalakas ang ulan sa mas maraming lugar sa Visayas at Mindanao. Posibleng umabot sa 100 hanggang 200 mm ng ulan sa Southern Leyte, Negros Oriental, Negros Occidental, Bohol, Cebu, Dinagat Islands, gayon din sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Siquijor, Misamis Occidental, at sa Misamis Oriental.
Kasabay nito, inaasahan naman ang 50 hanggang 100 millimeters na dami ng ulan sa Eastern Samar, Biliran, Leyte, Guimaras, Iloilo, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, gayon din sa Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental na maaari ring magpalala sa mga umiiral ng pagbaha at pinsala. Pagsapit naman ng Sabado, February 7, sa huling bahagi ng outlook period, ang pinakamabigat na ulan ay inaasahan tututok sa Aklan at Antique kung saan posibleng umabot muli sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan. Kaya mataas ang posibilidad ng flash floods at landslides lalo na sa mga bulubunduking bahagi ng Panay Islands. Samantala, inaasahan naman ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental na maaaring magdulot ng localized flooding at pagkasira ng mga pananim. Pagdating naman sa forecast track at intensity, ayon sa Pag-asa, hindi lang pala sa mismong landfall point mararamdaman ang hagupit, kahit sa mga lugar na nasa labas ng inaasahang daraanan ng sentro ng bagyo, maaari pa ring makaranas ng malalakas na pag-ulan at mapaminsalang hangin, lalo na habang patuloy na nagbabago ang direksyon at bilis ng bagyo sa loob ng tinatawag na forecast confidence cone. Sa susunod na 24 oras, inaasang kikilos ang bagyong Basyang pakanluran bago ito unti-unting lumiko pakanlurang Hilaga pagsapit ng gabi. Batay sa kasulukuyang forecast track, ang unang paglapag ng sentro ng bagyong Basyang ay inaasahan tatama sa silangang bahagi ng Mindanao sa pagitan ng gabi at madaling araw ng bukas, February 6. Pagkatapos ng unang landfall, tatawid ang bagyo sa hilagang silangang bahagi ng Mindanao bago tuluyan dumaan sa gitna at kanluran ng Visayas. Pagsapit ng bukas ng gabi hanggang Sabado ng umaga, February 7, inaasahang lalabas si Basyang sa Sulusi, ngunit sa Sabado ng hapon hanggang gabi tatawid naman ang sentro ng bagyo sa hilagang bahagi ng Palawan bago muling lumabas sa West Philippine Sea. Sa usapin naman ng lakas, inaasang lalakas pa si Basyang habang nasa Philippine Sea, subalit sa sandaling ito'y tumama sa kalupaan, magsisimula rin ang paghina nito at inaasang magiging tropical depression habang tinatahak ang Visayas. Pagsapit ng Linggo, February 8, posibleng ma-downgrade na ito bilang isang low pressure area. Gayunman kahit umina ang malalakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa ay maaari pa ring magpatuloy, lalo na sa mga lugar na dadaanan at ang mga komunidad na dati nang naapektuhan ng pag-ulan. May update din tayo sa 24-hour sea condition. Pinakamapanganib ang kondisyon ng dagat sa baybayin ng Surigao del Sur kung saan maaaring umabot sa 5.5 meters ang taas ng mga alon. Aabot naman ng 5.0 meters ng hampas ng alon sa silangang baybayin ng Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande Islands at hilagang bahagi ng Davao Oriental. Sa ganitong kondisyon, mahigpit na pinapayuhan ang lahat ng mandaragat na manatili muna sa pantalan at kung kasalukuyang nasa dagat, agad na humanap ng masisilungan o ligtas na daungan hanggang humupa ang hangin at alon. Samantala, 4.5 meters naman sa silangang baybayin ng Northern Samar at Eastern Samar, up to 4.0 meters naman ang taas ng alon sa silangang baybayin ng Catanduanes, Albay at Sorsogon, pati ang hilagang baybayin ng Northern Samar, ang natitirang silangang baybayin ng Davao Oriental at Eastern Samar. Hanggang 3.5 meters naman sa hilagang baybayin ng Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, pati sa silangang baybayin ng Davao Occidental. Samantala, aabot sa 3.0 meters naman ang inaasang alon sa Isabela, Aurora, Hilagang Quezon at sa hilaga at silangang baybayin ng Pulilio Islands. Sa mga lugar na ito, pinapayuhan ng mga may maliliit na sasakyan dagat, kabilang ang mga motor bangka na huwag munang pumalaot. Habang patuloy na papalapit ang bagyong Basyang, hindi lamang ang mga lugar na dadaanan ng sentro nito ang dapat maghanda. Ang malalawak na outer rain bands ng bagyo ay patuloy nang kumikilos paloob at inaasahang magdadala ng paulit-ulit na malalakas na pag-ulan sa silangang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. Kahit bago pa man maramdaman ang pinakamalakas na hangin, unang maapektuhan ng mga panlabas na ulap-ulan ang Surigao del Norte at Surigao del Sur, Dinagat Islands, Agusan del Norte at Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, ganun din sa Misamis Oriental, kung saan posible ang bigla ang pagbaha at pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa.
lalo na sa mga mababang lugar at kabundukan. Habang patuloy na gumagalaw pakanluran hanggang pakanlurang Hilaga ang bagyo, lalawak pa ang saklaw ng pag-ulan patungo sa Visayas, kabilang ang Eastern Samar, Leyte, Bohol, Cebu, Negros, Panay Islands at Palawan, kasabay ng paglapit ng sentro ng bagyo sa silangang Mindanao sa pagitan ng gabi hanggang madaling araw ng bukas. So ulitin lang natin, si Bagyong Basyang ay mabilis na lumalakas at may layo na lamang na 495 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Tagla nito ang maximum sustained winds na 70 kilometers per hour, may pagbugso nga abot sa 85 kilometers per hour at kumikilos ito pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. At inaasahang tatama ang sentro ng bagyo sa silangang bahagi ng Mindanao sa pagitan ng gabi o madaling araw ng bukas, February 6. Manatiling nakamonitor dito sa ating channel mga kababayan para sa pinakabagong update tungkol kay Bagyong Basyang at huwag kalimutang mag-ingat.